Saan? What's up mga mamin sir? Dito po nga tayo sa Sarangani kung saan gaganapin po ang rally ni Mr. Ngagba dito sa Sarangani mga kababayan ko, no? At kakarating nga lang po ng kanya sinakyan na chopper. Tatlo po ang chopper na bumaba. At kasama ang palad nga lamang mga kababayan ko, hindi po kami pinapasok. No? Mukhang natimbrihan mga kababayan na may darating na vlogger ng mga DDS kaya hindi po kami pinapasok. O mula dyan sa chopper na yan, nakasakay na pala sa sasakyan. Yan, mga sasakyan ngayon na gumagalaw yun, no? Umaalis na yan. Nandyan siya. O, nandito kami, mga kababayan, para maamon ang sinusunod na natin. Kaso, dito kami sinapasok. Dito kami sinapasok, kaya dito na kami sa elephant, nakatambay. O sana mamaya, pakasokin siya eh. Sana lang. Ano yung ano mo sir, ano ang opinion mo dahil pagdating natin dito at ni Mr. President. Mainit, di ba? Oh, di ba? Tapos paglapag ng eroplano, ilang minuto lamang talagang bumagyo. Ang lakas ng ulan eh. Masasabi ko dito sa biglang pagpagsak ng ulan na malakas, sakto naman nakapapasok ng Pangulo sa loob ng event, ay biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Oh. Ito ay isang tanda. Sige na siya. Ito ay isang tanda na umiiyak ang ating kalangitan dahil ang mamayang Pilipino ay umiiyak din sa sobrang kahirapan. At ito ay tanda na hindi tanggap dito ang isang malaking kasinungalingan. Kaya biglang bumuhos ang ulan, nagparamdam. Samantalang nung papunta ako rito, ay napakainit. Grabe ang init, sa totoo lang. Pero nung pagbaba ng helicopter, pagbaba ng Pangulo, pagpasok dun sa event, biglang bumuhos talaga yung malakas na ulan. Kaya sabi ko nga, pati ang panahon ay umaayon sa sentimiento ng mga mamamayang Pilipino. Hindi nila tanggap dito ang isang malaking kasinungalingan. Kaya nagparamdam ang ating panahon. Ano pa? Sir, anong naramdaman mo nung di tayo nakapasok sa loob? Yun nga ang question ko, di ba, kanina? May nauna sa amin na mas marami pa na grupo. Nung nakapasok yun eh. Di ba? Nakapasok yung nauna sa atin. Ngayon, nung kami na, tayo na, nagtataka ako, bakit biglang lockdown? Sabi ko sa pulis, sir, ano po ba yung grounds? Bakit nagkaroon ng deklarasyon ng lockdown? Ang sagot sa akin, may tawag. May tawag. Nung tinanong ko, ano po yung tawag? Wala naman sinagot na, walang sinagot na eksaktong sagot. Basta ang sabi niya lang, may tawag sa amin na mag-lockdown.
Kaya nagtataka rin ako kasi unang-una, ang purpose nito, ang Pangulo ay magsasalita. Di ba? May reason nandyan siya para magsalita. Kung ano man ang hatid niya rito sa probinsya ng Sarangani, magpapayag siya. Related sa mga mamamayan. Ngayon, bilang tayo, mamamayang Pilipino at legal Pilipino, bakit tayo pinigilan na makapasok sa event na ito? Na kung tutuusin, nag-effort tayo, gumastos tayo para lang makarating dito, pero pagdating doon sa reception, doon mismo sa receiving, hindi na tayo nakapasok at may tawag daw. Ano yun? Bakit? Ano? Kasi gusto ko malaman. Halimbawa, sabihin nila, hindi pwede kayo kasi ganito, na bawal na, ganito, ganyan. Wala Basta sabi may tawag lang sa kanila na mag-lockdown. Kaya nakakalungkot isipin na para kang dayuhan sa sarili mong bayan o bansa. Pilipino naman tayo. At tayo, bilang Pilipino, naghahangad din tayo na marinig kung ano ang reason ng ating Pangulong BBM, bakit siya nagbisita rito. Ano ba ang hatid niyang balita? Pero pinigilan tayo. O ano ngayon, nandito tayo. Ayan, ang lakas ng ulan, hindi tayo makauwi. Di ba? Parang unethical ito kasi dapat nandito na rin lang naman tayo, papasukin tayo. Wala naman tayong bomba, wala naman tayong threat, wala naman tayong baril, wala naman tayong dalang kung anong sophisticated weapon. Bakit tayo pagbabawalan? Meron namang camera. Meron namang mga pulis na magkakap-kap sa'yo for security check-up. Bakit kailangan pigilan tayo? Di ba? Bakit? Hindi ko makuha yung logic. Samantalang noong panahon ng nakaraang administrasyon ng Pangulong Duterte, kapag may mga ganitong event, malaya naman ang bawat Pilipino makapasok sa loob. Talagang may security check-up, natural yun, SOP yun, protocol yun, na may camera, may check, okay yun, normal yun, dapat lang. Pero yung hindi ka papasukin nang wala ka namang dalang threat, ano yun? Ano talaga ang reason nun? Diba? Sir, yung naramdaman mong di po kayo nakapasok, ganun di po ba yung naramdaman nyo nang di naman po kayo pinalabas ngayon? Talagang mabigat yun. Buti nga, ngayon, nung lumakas ang ulan, tsaka naman tayo pinalalabas, diba? Tsaka naman sinabi nila, doon tayo dumaan, makakalabas kayo. Pero kanina ayaw tayong palabasin. Walang makakalabas, lockdown. Sabi ko, anong dahilan din? Bakit di tayo makalabas? Ganun daw, protocol daw nila. Okay, I respect the protocol. Pero nung lumakas ang ulan, dito sinabi naman nila, pwede na kayong umuwi, doon kayo sa kabila dumaan. Di ba? Tinatarantado na tayo. Kapwa Pilipino, di ba? Bigyan nila tayo ng magandang dahilan. Naintindihan naman natin sila Pero yung ganito na parang hindi ka Pilipino sa sarili mong bansa, hindi yan, unfair yan, unfair. Hindi maganda itong, sa totoo lang, itong kasalukuyang administrasyon, nakakasuka. Talagang karima-rimarin. Sir, 55. tingin niyo po ba kaya po tayo hinadlangan na makapasok doon sa loob lumalayo or umiiwas po sila sa mga vlogger? Actually, tungkol sa bagay na vlogger, ang vlogger, parang nagbabalita lang din yan. Kung ano ang kaganapan, yun lang ang ibabalita ng mga vlogger. Wala naman tayong, hindi naman kayo nagpakilalang vlogger. Tayo nagpunta rito para isang simpleng mamamayang Pilipino. Concern sa bansa natin, concern sa balitang hatid ng Pangulong BBM. Gusto nating malaman at mapakinggan kung ano ang sasabihin niya sa atin. O bakit tayo pipigilan? Kay vlogger, kay ano ka pa? We have a right, entitled tayo as a Pilipino. Pero bakit inalisan tayong karapatan na makinig siya? Di ba? Kaya yung nararamdaman na sinasabi mo, masakit talaga yun kasi Pilipino tayo. Pangalawa, nagpunta tayo dito hindi para gumastos o magsayang ng pera para lang marinig ang pahayag ng ating Pangulong BBM. Pero, ito na nga, we waste our time. We waste money. Wala silang pakialam dyan Dahil wala silang empathy sa mga mamamayang Pilipino. Nagpunta sila rito para himugin siguro
para himukin na iboto ang alyansa. Liligawan nila ang probinsya ng Sarangani. Pero nagkakamali sila kung ang panahon nga ayaw. Mga mamamayan pa, nakitang-kita na ang kanilang ginagawang kalokohan sa bansa natin. Eh, Salamat, sir.